Kumusta kayong lahat? Ngayon ay ginawan ko ng paraan yung aking version 2 na chamber na walang nozzle. Kasi ang unang performance niya, although na maganda na, parang sa tingin ko may kulang, parang medyo mahina. So ginawan ko ng paraan para palakasin ito. Katatapos ko lang i-repair. Hindi ko alam kung magmamaterialize yung nasa isip ko at saka yung ginawa ko rito sa aking chamber na ito. Kasi kung kaya kong palakasin yung version 3, siguro kaya ko rin gawan ng paraan ito. Okay, so sa mga bago sa aking channel, ito yung aking version 2 ng ating used oil na kalan na walang chamber. Yan. Walang nozzle. Okay, so malinis yung loob niyan. Okay, so ginawan ko ng paraan na i-repair siya. Hindi ko lang alam kung magmamaterialize. So sana gumana yung naiisip ko at saka yung ginawa ko rito para medyo lumakas. Although na yung nung nag-fire test ako dito nung una, maganda na. Pero parang may kulang sa power. So ginawan ko siya ng paraan para lumakas. Binago ko yung mabutas. Then bahala na, tingnan natin kung ano mangyayari. So ito ang kanyang nomenclature. For the meantime, nilagay ko lang muna siya sa gatok. Kasi hindi pa yari yung kanyang hindi pa yari yung kanyang frame. Okay, so ang sukat niyan eksaktong 6 inches yung height. Then ang luwang ang outside diameter 6 and 1/2 inches. Okay, so yan ang kanyang nomenclature. Ano to carbon steel pipe. Tubular ano siya mataas ang carbon content nito. Okay, so kaya medyo medyo matatag, kaya mahirap trabawin. Okay, so sisimulan na natin ito, sindihan. Okay, so gaya ng dati, used oil pa rin ang gagamitin natin. Ito. Okay, so lalagyan natin ng used oil. So kung papansin nyo, wala pa tong laman. Ngayon ko pa lang ito uli, yan. Talagang pa rin talaga siya. Okay, so lalagyan ko ito ngayon ng used oil. Medyo bababa pa kasi yung ating nilagyan na used oil, gawa ng maghahanap ng level dito yan sa ating daan ng mantika. So ang gusto kong preparasyon sa kanya, mga 5 mm ang lalim ng ating used oil. So kung mapapansin nyo, hanggang dyan pa lang siya. Ayan, wala pa itong 5 mm, nasa mga mababa pa ito. So dadagdagan ko pa. Okay, so okay na itong revelasyon na ito. So ito na bawas natin. Then sisindihan natin ito, dinahaya lang natin ng mga ilang minutes. Pwede rin direkta na. Pagka hindi po pwede, di ulitin na lang ulit. So crudo lang ang aking pang fire starter. Hindi pa nakaw ng ating blower, ha? Okay, pagka ganyan, subukan natin ibuksan agad. Tignan natin kung mamatay, ulitin ulit. Okay, hindi pa pala nakasaksak ng ating blower. Okay, so ayan, kanyang performance. Okay, so babalik ko lang yung camera para wala kayo namimiss.
Okay, nung inon natin yung ating blower, so ayan ang naging performance niya. Hindi ko lang alam kung mamimaintain niya yung ganyang kulay kasi ang sinusunog pa lang niya ngayon ay yung ating fire starter, yung crudo. Pinag-iinit pa niya yung ating langis. Kasi ito, wala pa, kakalalagay pa lang natin, nahahawakan ko pa, wala pang kainit-init ito. So napakalamig pa ng ating chamber. So antayin natin ang total performance nito. Hindi ko pa sinasagad ang ating blower. Nasa number 7 pa lang yan. Parang success yung aking pagkaka-repair dito na ibang-iba talaga performance niya ngayon. Hindi tulad noon. Dito wala pa itong curve, may naaninag na tayong blue flame. O siya nga pala, ito ay pure na vortex effect ang ginawa ko rito. Kaya kung mapapansin nyo, yung ating apoy ay umiikot. Ayan, tingnan nyo maigi. Lahat ng butas na ito ay pa-vortex, may vortex effect. Yung parang ipoy-ipoy style. Ayan, sumasabay rin yung pag-ikot ng ating ng ating langis. Ang tulin din ng kanyang ikot. Okay, so magantay pa tayo. Okay, pwede na siguro natin lakasan. Itodo muna natin. Pagka tinotodo natin, ibabalik natin ng mga 10%. Ayan, huwag na talaga natin isasagad. Okay, tinodo na natin ang ating blower. Tignan natin ngayon kung makaka-recover ito. Okay, siya nga pala, maingay sa amin ngayon dito kasi Christmas party. Although na medyo malayo yung building ngayon, Christmas party doon, Christmas party dito sa likuran ko, Christmas party sa lahat ng tabi ko. Okay, so unti-unti na siyang umaahon ngayon. Kasi ngayon pa lang nagiinit yung ating chamber. Antayin lang natin na uminit ito. Tingnan natin kung ano magiging total performance niya. Kasi hindi pa gumagana yung ating mga butas sa gitna at saka yung sa unang layer. Kung mapapansin nyo, umiikot yung apoy natin. Paikot yan. Lalayo ko lang yung camera. Ang laki ng kaibahan nito nang ni-repair ko ito kasi yung nung una talagang lamang na lamang ang yellow flame at saka orange. Pagka binubuksan natin ng ganyan, naka-open pa siya, wala pa ako nilalagay na curve sa ibabaw niyan. Ngayon, parang okay na Ang bilis ang ikot ng ating langis sa loob. Nagpapainit pa yung ating chamber kaya antay-antayin pa natin. Naaninag ko yung gitna, gumagana na yung pangalawang layer na mga butas. Ayan, gumagana yung kanyang tornado effect. Paikot talaga yung ating apoy na ito. Yung ating version 1, lahat yun ay pataas ang buga. Ito naman, vortex effect ang ginawa ko rito. Ayan, sisimula nang mag-function yung ating first layer. Maahon na siya. Maahon na siya sa ating chamber. Ayan na, malapit na. Okay, so malinis yung ating chamber, wala yan nozzle. Pangalawang repair ko pa lang ito sa kanya. Medyo matagal ang pagpapainit, kaya medyo natatagalan yung kanyang pag-ahon.
Ayan, kung mapapansin nyo, talagang umiikot yung apoy natin. Ayan, oh. Parang tornado, parang ipo-ipo. Ayan na, unti-unti nang umangat sa ating sa ating chamber. Ayan, napapansin nyo, gumagana na yung pangibabaw na parts. Gumagana na, malapit nang gumana yung ating pangibabaw na parte. Ayan, nabivisualize ko na. Yung gumagana na yung mga pangibabaw na butas. Okay, so yan. Okay, success yung aking pagre-repair. Gumagana na yung mga upper portion niya. Although na kaunti pa lang, mamaya mabubuhay yan pagka nainitan. Okay, pagka ganyan ang apoy, susubukan nating salangan ng ng kaserola kung magbabago ang performance. Kung ano ang performance niyan kapag may nakasalang na. Okay, so ito muna ang gagamitin muna natin. Ayan, may mga lumalabas ng mga blue flame. Tignan natin kung anong mangyayari sa puwitan ng kaserola, kung yellow flame pa rin o magbabago. Nakita nyo, nagbago ang kulay. Okay. Maski wala na itong curve. Ala, di masyado makita. Nung pinatong natin yung ating kaserola, ayan ang naging apoy niya. Naging solid na blue. Wala na itong curve. Ayan, nagsisirita. Nakikita nyo ba? Asul na yung binibigay niya. Napaikot. Tagumpay yung pagre-repair ko rito. Ayan. Wala pang curve yan. Hindi ko pa nilalagyan niya ng curve. Mas lalo na pag mayroong curve yan. Okay, so tagumpay yung ating yung aking pagre-repair dito. For the meantime, ganito lang muna itsura niya. Kasi hindi ko pa nayayari yung pinaka-base, pati yung tangke. Hindi lang masyado makita kasi maliwanag dito. Pero ayan, kung mapapansin nyo, lampasan na sa ating sa ating kaserola yung mga apoy. Talagang blue na siya. Hindi pa yan masyadong mainit. Lalo na kapag nag-init pa yan. Ito makalapit Yan. Nagbablurred pagka ayan. Okay, so kung napapansin nyo, gumagana na maigi yung ating taas na portion, yung mga butas natin sa ibabaw. Ayan. Okay, so napakaganda na ng kanyang performance ngayon. Pagka nalalagyan na natin ng salang, nagbabago na yung kanyang fire formation. Nakikita na natin na ayan, nakikita nyo, parang paikot talaga siya. Kasi ang design ko rito sa kanya, parang mainit na kagad yung tubig natin. Parang tornado effect ang gusto ko sa kanya. Parang umiikot, ipo-ipon dating. Ayan, Okay, so ito ang aking version 2. Medyo against the light lang ako. Katapat kasi walang bintana yun. Yun ang bintana. Okay, so effective din. For the meantime, inipit ko lang muna sa gato. Ayos din ang pagkaka-repair ko dito. Tagumpay yung inisip kong gagawin sa kanya. Kasi hindi ako mapakal na mahina siya. I mean, mahina ang kanyang power. Mahina ang buga.
Kasi nung in-upload ko to nung una, talagang parang ano lang siya. Masyado lang siyang tahimik. Ngayon ay kakaiba na. May ano na siya. Meron siyang kung tawagin natin ay power. Ayan. Kulay asul na talaga siya ngayon. Okay, so ito ay version to ko ng chamber na walang nozzle. So ayan, oh. Napakaganda ng kanyang kuwan. Kaya yung ganyan nakabend kasi nga tornado type yan. Paikot ang ating apoy. Lahat ng apoy na yan nakabend ang paganyan yan. Lahat yan nakabend. Kasi nga umiikot yan. Kaya lahat ng parte ng ating kaserola madadaanan yan. Gawa ng umiikot yung ating apoy. Ayan, oh. Hindi talaga siya totally naka-straight. Naka-bend talaga yan. Kaya pag tinanggal natin yung kaserola dyan, makikita nyo para siyang ipo-ipo. Tornado effect. Vortex. May vortex effect siya. Yan. Okay, so wala na talaga, wala nang orange, wala nang wala na, nahiya na yung mga orange flame. Pagka ganito, parang invisible lang siya. Pero pagka nilapitan natin, yan, makikita nyo yung loob, talagang bumubulwak yung kanyang power ngayon, malakas siya ngayon. Okay, so hindi rin nasayang ang pagre-repair ko sa kanya. Kasi nung una, parang ano lang talaga siya eh. Mahinang-mahina lang. Pero ngayon, ayan, talagang ano na siya ngayon. Na-revive. Ayan, walang kauling-uling yan. Hindi na magpuproduce ang uling yan. Kasi nga, asul na eh. Oh. Niwalang ang kapirasong kuwan eh. Niwalang kapirasong orange na kayong makikita ngayon dyan. Habang tumatagal, lalong gumaganda ang performance ng aking kalan na ito. So ang mga susunod na magiging assignment ko rito ay gawin itong splash proof. So abangan nyo yung update na ito. Gagawin nating safe itong mga kalan na ito. Tingnan natin yung ayan, mainit na talaga. Nagsisimula na kumulo. Ayan, oh, kulo. Ayan, nagkukuluan lahat ng parte. Abangan nyo pa yung update na gagawin ko rito. Una, magsasalang tayo rito na merong splash proof. Gagawin ko rin ito ng curve. Semi splash proof. So marami akong naiisip na gagawin ditong gadget. At saka yung kanyang base. Hindi pa ito final eh. Madalian kasi yung paggawa ko nito. Na-excite lang kasi ako nung nagawa ko yung version 1. Kaya naghagila pa kagad ako ng tubo na mas malaki. So ulitin ko yung size niyan, 6 inches yung height. Tapos yung outside diameter 6 1/2. Ang kapal niya na standard na 10 mm. High carbon steel ang ating steel pipe na yan. Kaya pang matagalan yan. Okay, so yung blower natin yan. Yung mumurahin lang ito. Yung na-order sa Lazada. Pwedeng ganun yan. Ayan. Saktuhan lang yan eh. Kaya lang itong tubo na to magbabawas pa tayo dyan. Depende sa ating sa ating gagawing pinaka-base. Pinakalalagyan niya. Okay, so satisfy na ako rito. Ayan oh. Tignan natin yung kulo niya oh. Talagang kulo lahat. Lahat ng parte kumukulo. Hindi lang sa isang side. So ito ang kagandahan ng merong tornado effect. Kasi umiikot yung apoy. Then syempre iikot din lahat ng parts ng ating kaserola. Malalagyan yan.
Okay, so tatanggalin na natin yung ating kaserola. Nagba-vibrate na naman yung ating kuwan. Yung ating blower. Okay, so tatanggalin na natin yung ating kaserola para yung loob naman ang makita ninyo maigi. Para yung gagawa, madali nyong magagawa ito. Yan. Okay, so yan ang tinatawag ko na may vortex effect. Kitang-kita na yung performance ng pangibabaw nating mga parts. Paikot yung ating apoy dyan. Lamang na yung kanyang blue flame. Ganon din yung langis natin, umiikot din. Okay, so talaga nagpapunction na yung pangibabaw niyang pangibabaw niyang butas. Nakikita nyo, tabingi yan. Ayan, oh. Kasi nga gusto ko may vortex effect. Ayan, parang ipo-ipo yan, parang tornado yan. Ngayon, pag nadadapuan ng hangin na galing sa labas, yan, nagkakaroon ng orange tsaka yellow flame. So, ayan ang kanyang performance. Pero pag sinalangan na natin yan, wala na. Na-eliminate na yung ano na yan, yung orange. Subukan natin salangan ng ibang pangsalang, yung medyo mataas. Ito, nadampot ko lang ito eh. Subukan natin ito ang gamitin natin pang salang. Tingnan natin, ayan. Ayan ang kanyang performance, ha. Pagka nasalangan, tingnan natin kung ano mangyayari sa kwita ng ating kaserola. Kung mawawala yung orange na yan. Oh, okay. So, ayan. Nawala rin. Okay din. Although na mayroong konting orange kasi masyado nang mataas eh. Ayan, oh. Halos ang taas ng ating patungan ay ano na. Siguro 1 inch mga 1 inch siguro ang taas natin sa ating patungan. Pero abot na abot yung ating apoy sa taas. Ayan, oh. Konting-konti lang yung orange kapag gaya ng ginagamit nating pangsalang. Tolerable na yan. Kung wala kayong mabiling katulad ng naunang pang-salang natin, yung patungan, pwede rin yung ganito. Nakikita nyo talaga umiikot talaga yung apoy. Oh. Sakop na sakop. Ayan, oh. Okay, so ito ang aking version 2 ng chamber na walang nacelle. Pwede nang i-mass production ulit. I mean, pwede nang gumawa ng rekta. Kasi meron na akong pattern ngayon. May iwasan na yung mga error. So, nakuha ko na yung, nasolve ko na yung problema niya. Kaya nung nirepair ko kanina, ayan, hindi kasi ako mapakali kagabi. Kung tutusin Christmas party namin ngayon. Hindi lang ako din ng Christmas party doon sa taas. Kasi ito nga muna inuna ko. Gusto kong malaman yung kanyang total performance. Yan, oh, kitang-kita nyo ngayon yung lahat ng upper portion ay gumagana. Umiikot siya, umiikot din ako. Ay nako, Calandius oil. Kung ano-ano na nangyari sa buhay natin dito. Kung ano-anong experiment ang ginagawa natin. Okay, sana nagustuhan ng iba yung aking use oil kalan na ito. So itong use oil kalan na ito ay madaling linisin. Kung makikita nyo naman, walang laman sa loob. I mean, totally burning chamber lang ang makikita natin sa loob. Walang sagabal pag naglinis. Tok-tok nyo lang, laglag lahat ng mga carbon doon. Tsaka maluwang ang paglilinisan, sandali lang. Wipe out lahat yun kagad. Wala nang tatanggaling mga nasil-nasil. Rekta na kagad ang paglilinis. Okay, so ito ang ating makabagong tuklas.
Ang hirap din kaya kuha nito. Ang hirap kasi magpalabas ng kulay asul. Maraming trial and error. Pag sumuko ka, walang mangyayari sa buhay mo. Ang daming sacrifices. Unang-una yung talim ng barena. Hindi basta-basta nabibili ang talim ng barena. Kasi pagkatalim ng barena, hindi pwede rito yung mga ordinary na barena lang. I mean, dapat cobalt ang tatak, pang stainless na barena ang gagamitin natin. Yung tumatalab sa stainless. Pagka normal na barena lang ang ginamit nyo rito, naku po, yung cobalt nga na ilang beses ako nababalian yung normal pa kaya na barena lang, yung mga high speed steel lang. Okay, so sana makagawa rin kayo nito. Tignan nyo na lang na maigi kung paano kayang ginagawa. Maghanap lang kayo ng tubong ganyan. Ayan. Madali na yan. Tayong mga Pinoy, pagka isang tingin lang, kaya na natin yan. Kung gagawa kayo nito, maski di na kayo magpaalam sa akin, hindi nyo na kayo shout out, walang problema, birahin nyo na kagad, atin lahat ito. Kung mapapaganda ninyo, mas maganda, i-share natin lahat. Okay, kung mapapansin nyo, kahit na mayroon siyang orange flame, walang uling sa ating kaserola. O, nasa open ako Ayan kasi tapat ako ng bintana. Ayan Hindi pa ako hindi ako naka-enclose na Okay, so ang kulo niya kakaiba kasi lahat kumukulo, lahat ng side, lahat kumukulo. Hindi nakatutok sa isang side lang. Hindi tulad ng mga nauna kong mga kalan, pagka merong nozzle, may portion doon na doon lang naiinitan, doon nakakonsentrate ang ating apoy. Dito, talagang well distributed yung ating apoy dito. Okay, kung mapapansin nyo, kanina pa tayo naglagay ng ng langis, hindi pa ako nagdadagdag. Ang tagal ng performance nito. Matipid dito. Kasi nga, ang kanyang hangin, kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong maugong. Kumbaga sa taman-tama lang yung buga ng Kasi pagka masyadong malakas ang hangin, malakas sa sa fuel. Kaya nga pagka may nag-a-acetylene, pagka pinul yung talagang nag-iibang performance. Tulad din yan neto. Pag masyadong malakas ang hangin, hindi na siya pangluto. Ang tawag sa kanya, forge na siya. Pang-forge na siya, pang-tunaw na ng pang-tunaw na ng mga bakal. Pang-rapid oxidation na ang magiging purpose nun. Pagka ganito lang yung birada ng apoy natin, yan ang mga panlutong style. Ang maririnig yung tunog dyan, hindi yung apoy yun yung kulo sa ibabaw. Yung kulo ng tubig yun, just in case naman na marinig nyo hindi pa naman masyadong high-tech ang aking cellphone. Pero yung kung may naririnig man kayong parang lagutok na lagutok, yung yun, yung kulo ng ating tubig yun kasi may nilagay tayong salang dyan. Okay, so ang tagal na itong naglalagablab Hindi pa tayo nagdadagdag ng ating langis. Okay, so buong-buo pa rin yung ating Although na merong humahalong orange, kasi nga na-expose masyadong mataas yung ating salangan. Parang LPG na rin siya. Ang LPG din naman, meron din namang orange sa ibabaw. Ayan, gumagana lahat ng ating pang-ibabaw na portion. Sana yung susunod na gagawin ko mas maganda pa rito. At may share ko rin sa inyo. Ano na naman kaya level up ang papasok sa utak ko? I-level up natin ang i-level up ito. Ang magiging tangke din niya na automatic oil level regulator na rin. Okay, so ang aking oil level regulator, napakasimple lang yun. Walang masyadong detalye. Pero nagpa-function yun kung makikita nyo sa aking demo.
nagpapangsyon na maayos yun. Nag-i-stop siya kung saan ko gustong patigilin. At magpipid yan siya ng automatic pagka nabawasan yung ating level ng ating chamber. Okay, so yan, ang tagal pa rin, hindi pa rin nagbabago. Mga 30 minutes, magte 30 minutes na yata ito. Hindi nagbabago ang performance. Medyo lalay lang ako. Medyo mainit talaga eh. Yan. Hindi pa ako masyado makakilos ngayon kasi medyo busy pa. Marami pang ginagawa. Yan, yung kung may napapansin kayo mga background ko, ayan, mga project ko yan. Yan, yung mga yun. Mga lagayan ng basurahan yun. Dito naman mga lagayan ng TV yan, pati yung banda ron. Hindi ko pa nakakabit. Pagka humahangin ng malakas, ayan, nahaluan siya ng orange kasi na-expose siya. Okay, sa palagay ko, okay na ito. Masyado na mahaba. Okay, babaliktarin ko lang yung camera. At pinatatawag daw ako sa taas. Okay, maraming salamat sa pagsama. At gumana na maayos ang aking pagkaka-repair sa kanya sa aking version 2 na use oil na walang nozzle. Ito po, mag-apa rin yung mukha ko. Kasi pag nagwe-welding ako, hindi na ako naglalagay ng wala na kasi akong PPE. Salamin lang nilalagay ko yan, kaya sunog yung mukha ko. Medyo marami kasi akong ginagawa, kaya ganyan ang aking mukha. Alam ko naman kung mangyayari. Naka-ready na ako. Alam ko kung anong mangyayari sa mukha ko. Magbabalat na naman lahat yan. Kaya minsan ganyan ang aking mukha kasi medyo marami akong ginagawa. Okay, paminsan-minsan yan, sinisingit ko itong ito. Okay, so isa pang baliktad. Babaliktarin ko para yung mga bago sa aking channel, makita na malinis yung ating chamber. Wala siyang nozzle. Okay, patayin ko na lang kaya para makikita nyo maigi. Okay, so shutdown natin. Yan, shutdown ko na yung power nito. Tapos tingnan natin yung loob. Yan. Para nakikita nyo maigi na yan ay walang nozzle. Okay, so yung ating used oil kalan na ito, maski naka-shutdown yan, hindi yan titigil ng apoy. Diretso pa rin siya ng pagbuga. Ngayon, pag nagkaganyan na ang kulay, nagkakaroon na ng uling. Kaya dapat alisin na kagad yung kaserola. Alisin na natin. Nakakauling pa yan. So, yan ang kanyang performance. Hindi masyado makita. Okay, papatayin ko muna yung apoy para makita nyo yung loob. Eliminate natin yung oxygen. Tatanggalin muna natin yung oxygen para mamatay siya. Ayun. Tinanggal natin yung oxygen. Hindi ko lang alam kung babalik ha. Tanggalin ulit natin. Ayan, okay na. Ay, malik ulit. Patagalin pa natin ng mga ilang seconds. Ulit no? Hirap eh. Ang hirap na walang cameraman. Okay, medyo i-eliminate muna natin yung oxygen. Hindi kasi sa totally na-eliminate kasi may labasan pa rito sa ibabaw eh. Pero at least, na-minimize na yung pagpasok ng oxygen. Okay, so pagka na medyo nabawasan na yung usok, tingnan nyo ulit kung may tsura na ito. Ayan na yung apoy. Nagmulik pa ulit. Okay, ito lang alay pang tatakip ko. Kung kaserola na lang, para sarado-sarado. Para wala nang oxygen na pumasok. Palamigin lang natin ng mga ilang seconds. Mga 15 seconds siguro. Para hindi na siya lumagablang pa ulit. Nakaiba rin ano? Kung sa siyang nag-aapoy, hindi na sinisindihan. Okay na siguro yan. Baka pumayag na hindi na siya magsindi ulit. Okay,
so ayaw na niya magsindi. Makikita na natin yung loob. Okay, so yan ang ating chamber na walang nozzle. Ayan, nabivisualize nyo na ba? Nakita nyo na ba? Puro pa rin usok eh. Okay, so habang muusok siya, chika-chika muna tayo. Okay, so mga gumagamit ng kalan, ang payo ko lang dito, dobleng ingat ang gawin nyo. Hindi lang doble, gawin yung triple. Kasi medyo delikado ito. Huwag natin ipagkakatiwala sa mga bata o kaya sa mga misis natin na mahinang loob. Dapat ang gagamit na ito, malakas ang loob at saka malakas yung tawag dito, matapang. At alam ang diskarte kung paano papatayin yung ganitong klaseng mga apoy. Baka bigla rin buhusan ng tubig, lalong maglalagablab yan. Pinaka-the best dito, i-eliminate lang yung oxygen. Kaya gumamit tayo ng mga fire extinguisher na angkop para sa ganitong klase ng mga kalan o kwan sa ganitong klaseng mga apoy. Okay, so huwag hahayaan na paglaruan ng bata. At siguraduhin na ang ating mantika o ang ating used oil ay walang halong tubig. Ngayon, pag tumalsik yun, maaaring hindi man makasunog, yung used oil na yun ay mainit yun, makakapaso yun. Kaya, dobling ingat. Siguraduhin na yung ating used oil ay walang laman na, walang kasamang tubig. Mararamdaman natin yan kapag may halong tubig yung ating used oil. Unang-una, iba yung tunog niyan, magpuputok-putok, parang may nagpiprito sa loob. Pagka ganun, huwag nyo nang ituloy. Patayin na kaagad yung ating used oil kalan or used oil stove. Patayin na kaagad, huwag na magdalawang isip. Itapon nyo na yung langis na yon, pati yung pinanglagayin nyo roon. Kasi siguradong may laman na tubig yun. Magpalit na kayo ng ibang langis. Para sure kayo, kasi kung yun pa rin ang gagamitin ninyo, siguradong nandoon pa rin yung may halo pa rin tubig yun. Ngayon, kung gusto nyo naman makasigurado, bawat gagamitin yung used oil, salain nyo. Na-i-upload ko na ito noon kung paano magsala ng tubig sa aking video. So ganoon na lang gawin nyo para sigurado kayo. Ngayon, kung ayaw nyo naman, it's up to you. Bahala na kayong dumiskarte. Okay, siya nga pala, itong ganitong klase mga used oil, huwag ninyong tawag dito, huwag ninyong pababayaan na paglaruan lang ng mga bata. Kasi kusa siyang nagkukuhan. Halimbawa, madalas lagi naka-open yan, laki ng opening. Baka paglaruan ng mga bata, mahagisan ng ng posporo o mapaglaruan nila. Kaya dapat hindi naabot ng bata. Kung hindi ginagamit, balik ta rin. Tanggalin na yung laman para safe. Tanggalin yung pinaka-used oil para safe. Para just in case sa paglaruan man, safe yan. Huwag tayo mag-iiwan ng merong laman sa loob. Kasi nagsisindi yan maski walang blower. Kaya ingat lagi sa paggagamit na ito. At siguraduhin natin na yung lugar ng ating paglulutuan, walang combustible materials. Walang materials na pwede masunog. Just in case na mag-explode siya, just in case na mag-overflow. Yung overflow, may kasama rin apoy minsan yun nag-aapoy din yun. Mainit kasi yun. Kinakailangan yung babagsakan ng langis, safe. Hanggat maaari, tiles. Basta hindi nagliliyab ka agad. Kasi marami na yata mga dadal-dal. Tignan nyo na nga lang yung loob. Okay, so ayan ang aking used oil kalan or used oil stove. Ayan, malinis na malinis yung ating chamber. Wala siyang nozzle. Okay, so satisfy ako ngayong araw na to sa pag-repair sa kanya kasi hindi ako makatulog kagabi. Inisip ko na kinakailangan may i-repair ko to. Kung nagawa kong palakasin yung version 3, why not sa kanya? So, ni-repair ko rin siya. So, ngayon, ang laki na kanyang pinagbago. Nung unang talagang purong yellow at saka orange. Ngayon, napakalaki ng kanyang pagbabago. Okay, so maraming salamat sa pagsama.
At sana huwag kayong magsawa sa aking channel. Marami pa rin akong gagawin dito. Sana samahan nyo pa ako. At saka sa mga bagong subscribers, thank you so much. Malaking tulong ang ginagawa nyo sa akin. Until then.